Alright, what's up mga kapulido? Setup for today, click 125 to 180cc. Tapos, tuning pa rin na itong hybrid. Sporty, taga Novaliches, flathead sniper type. Tapos, 213cc. Need kong edit yung kanyang pulley. Pasagarin pa natin yung belt. Dito tayo. RS8 package. Si Click 180cc. 3-cylinder block. So ito, i-explain ko lang to. Merong di nakakaalam eh. Kaya po medyo mataas yan kasi common issue ng mga Honda Click is nagli-leak yung coolant dito, humahalo sa combustion chamber. So ginawang design ganito. Yung mga ganito is yung Blue Rally, GN Pese, tsaka itong RS8, ganyan talaga sila. Yan, medyo nakaangat ng mga 0.1. Yan, para yung leakage maiwasan. Dahil kadalasan ng mga click pag na-setup nagbo-blow by. Cylinder head niya is RS8 din. Siyempre port. Yung piston niya medyo pinakit. Kasi para sure safe kasi medyo malapit siya. Yung mga valve packet is masyadong malapit. Cam using Yolock cam. Ayan. 6.0. Tip sa Click Yolock cam. Kailangan tabasan to. Sa side kasi yan sa cam loop. Parang Genrix cam sa Sporty. Need din tabasan. Yan. Intake and exhaust. Pero ito wag din tabasan to ha. Compression release yan, napaka-importante mo. Depende sa iba, tinatabasan yata. Stock cam, syempre hindi natin gagamitin yan. Valve spring, ang dala niya is may kasama yung head. Pero ang gagamitin is saan yung JBT? Valve spring. Yung packaging wala. So JBT yung gagamitin, valve spring. RS8 din yung ano, adjustable timing gear. So, syempre, di-degree wheel natin yan mga kapulido. Next is throttle body. Throttle body niya ay ayan. Red din. May dala siya langis. Ayaw na akong bigyan ng 20. Kawawa sa akin. Tambocho Panochi. Yan o. Panorchi. Alright. Simulan naman natin ang araw. Ngayong araw. Stainless siya mga kapulido. Ang ganda naman ng saw. Saw welding siguro to. Ang ganda eh. Ito teak. Ewan ko lang ha. Sa para siyang saw. Yan ang Panochi pipe. Alam ko to, maingay to eh. Maingay nga to. Tubo pala to eh, kaya pala maingay. Kaya pala yung mga Panochi, puro maingay, kalahati tubo pala. Yun, so sa compression niya, halos plug and play lang siya. Suot kami compression kanina. Di kailangan mag flat, di kailangan mag dish. So halos plug and play lang mga kapulido. Yung valve packet lang talaga yung napagtanto na ano. Next, siyempre ito binabypass namin to. Ino-open. Kulang pa sa open to. Gelo ini na. Ili po ay isang baba. Liya. Okay. So yan, i-bypass namin to para wala nang thermostat. Diretso daan na ng tubig. Coolant. So habang pagkatapos nag-snack ni pare ko,
Yan, naka-uniform kami, oh. Naka-uniform kami Genrex, oh. Ikaw, wala. Lagi. Ikaw, hintayin mo yung uniform mo. Tignan ko muna kung tatagal ka. Sang buko. Ha? 130 main jet. Palta mo, malaki. Ala, takin. At sure kitang box na. Buta ka rin yung ano niyan eh. After mag-snacks ni parang CJ, ano. Napakagwapo. Pinapalagay ko na yung, ano. Ang tawag dyan. Kailangan may port. May latina naman busbus. 10 degree wheel. Alikan. So, Bataka carburetor. Kakaiba yung main jet na ito, mga kabalito. Ayan. Parang bala ng Armalite. Gani. Ito. Butaka carburetor. Tingnan yung jetting. Ano, meron tintamakan yan. Oh. Napakahaba, pati slow jet. Nasaan yung mga jetting? Napakaliit. Ito yung mga jetting eh. Slow jet. Oh. Tetang kaya? I don't know. Ganito pala sila. So, yan, parang bala ng Armalite sa laki. Okay. O, yung pang round slide. Bulatiti. Nandito ang main jet na. So, kailangan natin maglako ng main jet. 130 lang. Para sa 213cc. Mas malaki kailangan natin. Right, so update. Tayo nyo lang. Maulan ng araw. Cancel ang rides namin bukas. August 9. Negative. Mahirap yan. Baka mag-rides tayo. May ma-aksidente pa dahil sa dulas ng daan. Update lang tayo mga kapaliba. Tabas ko na yung para mapalampas ang ano uli. Yan, sasagad yan. Lampas pa. Kasi yung dati niya sagad naman na eh. Kinalkal ko na to dati. Sa dati niyang karga. So ngayon, palalampasin pa natin dahil nagtaas to ng karga. So update tayo. Meron kaya sa akong ano base gasket yung RS8. Problema, wala siyang dalang ram air. Yung sa intake port, kailangan ma-port. Kabit na. Kailangan ma-port yung intake port. Ayan. Kasi napakaliit. 26mm lang yata yung ano. Yung throttle body porting niya. So ito kasi 28mm. Yan. Intake port. So para match. Shoutout nga pala sa nagdala ng motor na to. Ayan. Taga ano kayo, di ba? Bugal yun. Siya yung may ano nun. Sporty FI. Binili niya yung FI ni Asia nun. Ano pa? Stock parts. Okay. Ganda na yung sunog, oh. Pulley. Kailangan ba natin kalkalin? Kalkalin natin konti yung pulley para mas sumagad. Kalkal manok. Right. So, ayan. Madali lang naman yan. Napakasimple lang. Tatabasan mo lang ito ng konting-konti. Kasi dito pa naman nakatapak yung belt eh. So, walang case, walang issue. So, tatabasan lang natin to ng mga 1mm para yung drive phase is magdikit siya mas lalo. Yung belt mas sasampa. So, sampado naman siya eh. Dagdagan lang natin. Salang lang natin sa ating tornong pangkalawakan. Alright, so ayan. Babawas lang tayong 1.5 dito dahil sagad naman na. Palampasin lang natin ng konti. 1.5 dito, tapos 1.5 doon sa kanyang drive phase. So, ayan ha. Simple lang tong kalkal na to. Kasi iba, nagre-request, i-degree daw, i-degree.
Pero ito lang yung diskarte ko. Ewan ko lang sa iba. So yung kinakayas na buo, minsan kasi mas lalong di siya sumasagad eh. So ito lang yung naisip ko paraan. Mas simple lang siyang gawin. At sumasagad talaga siya. Yan, shoutout kay Boss Doy. Yan si Boss Andoy. Napatambay, pabidyo tayo. Napapakinisin lang natin para masakit. Yung makinis, sa kababaan kinakagat yun. Makinis ka, makakagat ka. Ganyan lang siya kasimple mga kapulito. Hindi naman yung makakadamage sa belt kasi nasa baba. Update lang tayo mga kapulito. So may problema dito. Ayan, pinort na lang. Kasi sharp edge siya eh. Pinort na lang, wala kami CNC. Para yung water pump o-ring, hindi siya magasgas. So may decade siyang 0.5. So kasi magiging problema doon kung hindi mo tatabasan yung sharp edge na yun. Ito, mahihiwa itong o-ring. Stock water pump siya, wala siyang dalang water pump. Baltan yung water pump to, no? I-upgrade niyo yung water pump nito. Oh, stock to eh. Kayo na lang. Pagka kaya nyo. Malayo kayo eh. Nasa radiator. Naka-radiator na. So, yun. Hirap. Maulan mga kapulito. Ay. Ito. Nga pala yun dito. Tinatanggal namin. Ginagasketan ito. Kasi minsan yung mga factory hindi wala man palang gasket maker. So nagkakaroon ng leak. Ilang beses na kasi nangyari yan mga kapulito. Tamagas siya ka rin. Wow, tatagas siya. Kahit ang aircon, manita-anita. Right. Ano pa? Timing lang tayo mga kapulito. Biglang patuloy lang. Wait lang boss. So yan installed na lahat. Timing na lang tayo via degree wheel. Dial gauge, pinilagay. Break time muna tayo. Fishball time! Hey! I-update tayo mga kapulito. Upon timing, kung ipa-plug and play mo si Yolak, hindi naman lahat is plug and play. So, upon timing, pakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Sa mga nagtatanong pala, pag ba daw nagde-degree wheel, kailangan ba naka valve clearance na? Opo, kailangan naka valve clearance na siya. Kasi tumatakbo ang makina natin naka valve clearance. So, ita-timing mo siya sa degree wheel, kailangan naka valve clearance. So, para sa mga hindi nakakaalam, kaya tayo nagdi-degree wheel para makuha yung sentro ng cam. Pansin nyo ba to? Yung guhit ng cam. Diba medyo naka ganyan siya? Kasi ito yung totoong timing eh. Ayan o. Yung dalawang guhit na yan. So tingnan nyo yung cam. Medyo naka-usli siyang ganon. Naka-atras. So kung wala kang adjustable timing gear, di ka nag-degree wheel, delay ang lilitaw na timing niya. Tama? Kasi naka-atras siya. Pansinin niyo yung parang screw niya.
Itong kabilang to medyo nakataas, itong kabilang to nakababa. Kung depende ka dito. So yun naka-timing to via degree wheel dahil kailangan yan mga kapulido. So dire-diretso na to. Tukod checking na tayo tapos start na natin mga kapulido. 180cc setup, Honda Click, mula pa sa Bawal yun. Update lang tayo mga kapulido. Sorry, medyo busy. Back to back yung trabaho ginagawa ko yung hybrid ko. Bakit ako? Isang hybrid, tapos na. Itong bagong dating. So, diagnostic time. Reset lang ng ECU, tapos palit ng injector 175 8 nilagay muna namin. Yun lang meron ako monitoring lang sa engine data. Yan, so test drive natin yan mga kapulido. Reset. Yan, reset lang natin ang ECU. Tapos papatayin mo yan. Alright. Dura-check, okay na. Kailangan mong patayin yan. Tapos susi ulit. Okay, reset done. Okay, hugot. Yo, update tayo mga kapulido sa ating road testan. So, problema natin, basa yung kalye, delicads, isang kamay, tapos chill lang muna at bagong buo rin naman. So, problema namin, wala siyang dalang ram air. All customer, all customer parts. So, builder lang ako. Builder lang ang Genwix dito. So, ayan, kung ano man yung doon, concern is mako-consider dahil piyasa niya lahat ang So, kailangan na magpa-remap kasi syempre, pagka nag-upgrade ka, minsan nangyayari okay ang stock mapping. Minsan naman hindi. So sa case niya, medyo hindi. Kasi may part na rich, may part na lean. So kapag hahabulin mo yung rich, kailangan mo mag-late ng jetting, ay injector. Problema naman, pag nag-late ka ng injector, magkakaproblema ka dun sa part na lean. Lalo siyang maglilin. So yun. So yun minor test drive lang naman tayo mga kapulido bago natin tapusin yung video. So nagtoto na pa ako ng gilid. Ayan. Halos sumagad na. Kinalkal kanina Pero hindi ko pa to napapatodo kasi basa nga yung kalye. So majority goods naman, walang tagas. Battery, mahina yung dati niya. Stock pa pala at 29 odo. So, kanina ayaw umistart. Tapos, pinalta na yung battery. Umistart naman. Tapos, umiilaw na yung battery niya yung battery sign. So, nagpalit lang naman kami ng battery at umandar naman na. So, start natin. Tapos, mag-minor testing lang tayo mga kapulido. Yan napakabait ng 180cc. So, tara. Mag-minor bilit lang tayo mga kapulido.
sporty. Kasi ang sporty ay may tawag doon, merong bearing sa crankcase cover na, which is sobrang importante kasi yung sporty, wait lang right, so kasi yung sporty meron siyang bearing dito na humahawak. Ang click meron din naman bearing at NMAX Xerox, pero ang click kasi may dalawang bearing na sa loob, unlike sa sporty isa lang yung bearing. So never tong aangat, wala tayong damba check dyan dahil ang extension niya ay napakahaba mga kapulido. Instead na motor ang aangat, yung makina yung gumagalaw-galaw. So yan, di pa natin mapasagad yan may tira pa. Yan, magulo na yung buhok ko, mag-aayos muna ako. Salamat sa panonood mga kapulido. Yan, Honda Click 180cc. Naway may napulot kayong aral sa video ito. Hanggang sa muli natin magkikita. Paalam, Pulido yan at Genwix.